Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron po tayo ditong gagawing isang freezer na inverter. Ang nangyari po dito ay nasira po yung kanyang board. At ang sabi po ng ating minamahal na customer ay dinala daw po ito nung unang gumawa. Palibasa nga daw wala daw makuhang board. So ipinasa sa atin at ang sabi niya ay kung ano raw yung magagawa kong paraan, at na-recommend ako nga sa kanya na palitan na natin ng ordinaryong compressor. Bali, i-convert na lang natin siya sa manual. At pumayag naman siya at sabi niya kaysa daw masayang kasi maganda pa nga yung refrigerator, ay i-convert na lang natin. Ang nangyari po kasi dito nasundot daw po ito nung kanyang mister nung sila ay nanguha ng yelo. Kaya nabutas, sumingaw yung kanyang preon. Yan po yung kanyang loob. Yan. Sariwan-sariwa pa. Ito po yung kanyang bandang likuran. Yan yung kanyang compressor. Wala na po yung board niyan. Dahil nga sa ito nga po ay may leak. So gagawa tayo ng charging line para makuha natin yung leak kung nasaan. Natin ito kanyang board. Lagayan ito ng board So yun, wala na nga siyang piyesa sa loob. Ayan tinanggal na nga. Yung suction line, palibasa nga po yun yung silver, pero yun lang ang ginamit natin. Dito lang tayo gagamit ng rod kasi wala ito Lutuin lang natin mabuti yan at okay na yan. Yan. So yan, unahin natin tong condensing unit. Yan ang unang nating lalagyan ng pressure gamit itong ating Minecos na DIY na compressor. So plug natin. Yun. Lagyan lang natin siya ng 100 PSI. So yun. Okay na. 125. Napakagaling talaga nitong ating DIY na compressor. Ang lakas bumomba. Ang ating pressure na nakukuha ay halos 100 o 25 na lang. Ayan. So, ligtis muna tayo. Ayun. So wala dito. Dito naman. So yan. Hihintay lang tayo ng tulad ng dati, 1 oras at kalahati. Magkakaintindihan na yan. So pagkalipas nga po ng 1.5 hour ay wala tayong nakitang pagbabago. Yan hindi man lang natinag. Ibig sabihin ang condensing unit natin walang leak. So lilipat naman tayo sa suction line. So, ito po yung butas. Ayan natusok, malaki ang butas. Dahil nga po ito ay R600, hindi natin pwedeng hinangin yan ng hindi natin nalilinis at hindi natin mapapakapit ng ayos yung ating aluminum dyan. So ang gagawin natin, tatanggalin natin muna itong mga screw nya, ilalabas natin itong condensing unit na ito. So kakalasin natin yung mga metal screw nya rito. Yan. Ilalabas natin lahat yan. Ngayon pa.
kailangan mailabas natin lahat yan para mailabas natin. Para hindi rin madamage yung mga tabihan ng ating freezer. Matapos nga nating matanggal yung mga tornilyo, ilalabas natin. Dahil nga po sa medyo alangan ng pwesto, minabuti kong tanggalin na lang yung pinto. Talang sinandal ko muna dito sa may tagiliran. So ilalabas natin ang buo itong condensing unit na to. Yan. Tatalian na lang natin para mailabas natin yung evaporator nya. Yan. Ilabas natin tong thermostat. Yan o. Para mailabas natin yung tubo. Tatabi muna natin tong thermostat na to. Yan. Ilagay natin dito sa ating junk shop. Yan. Sama-sama sila dyan sa lugar na yan. Ayun, oh. Chichikin natin to kung ito tanso o aluminum para yan, sabihin tanso copper tube. Ayan o. So ibig sabihin bubunutin natin yan ng acetylene. Yan yung lugar yung dalawang yan, bubunutin. Ihiwalay natin to. Ihiwalay natin tong nasa baba na to dahil ito yung nabutas, ito yung ating hihinangin. So tuloy flashing na rin yan. So ito po ay copper tube. Yan, copper tube yan. Hindi problemang hinangin yan. So bubunutin natin to. Nilagyan natin tong basahan kasi ang dulo niyan aluminum para hindi madisgrasya. So nilagyan natin ang basahan dito, ng basa. Bubunutin. Bali, naglagay lang tayo ng basahan dun sa dulo para yung talsik ng ating 141B hindi mangalat dyan sa paligid. Yan po, ang tindi ng langis na nakuha natin. Ayun, oh. Grabe, itatapon natin itong basahan natin. Hindi na obra to. Lalagay ulit tayo ng panibagong basahan. Ito. Lalagyan ulit natin. At hindi natin titigilan yan hanggang hindi natin napapalabas yung talagang malinis na nitrogen dyan sa tubing niya. O yan. Katapos nga nating malinisan ng 3 beses, ito na siya ngayon. Ayan o. Malinis na o. Malinis yan. Pwede na natin yung tapos na yung ating pagpa-flashing. Okay na. Ayan o. Kahit na suotan sa kuko, wala o. Walang makuha o. So okay na yan. Yan, ang laki ng butas pala. So
So mga lods, ito yung resulta. Ayoko namang itago sa inyo yung nangyari sa pagkakahinang ko. Ayan, nagputukan, hinabol ko ng hinabol, dumami na. So hindi na siguro natin ito gagamitin. Pero baka ito na siguro yung una't huli kong paghihinang ng aluminum. Kasi hindi siya nare-repair siya. Lalong nasisira. Ito, meron pang isang bagong putok na naman. Ayan, oh. Pumuputok siya pagka sa hininang. So ipakita ko sa inyo kung paano ko hininang. Pagka ganyang putok, ang ginagawa ko, mayroon akong pako, nilalaliman ko na. Ayan, ganyan. Pero kung malalim na, hindi ko na siya lalaliman. Ayan, katulad yan, lalaliman ko na yan. So ayan, nilaliman ko na. Saka ako ngayon hihinangin yan. So yan mga lods, ito yung ating hininang sa ibabaw na yon. Ayun, taklob na taklob yan. Ito yung ginamit natin. Ang ginagamit ko pong welding rod ay aluminum flux cord. Ito yan, ganyan siya. Kaya lang ang problema nga, pumuputok eh. Kahit na anong ganda ng hinang natin, kung puputok sa iba, eh masisira tayo. Ano naman dito? Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Putok na naman yan. Hihinangin ko ulit yan. Last na yan. Pero hindi ko na gagamitin to. Pasensya na po, medyo ginanahan lang ako. Hihinangin ko na rin to. Yan siya. Last na po yan. May pumutok na naman dun. Ayun. Ayun naman. Ay, ano ba yan? Ito, pumutok na naman dito sa, ayun oh, pumutok na naman dun sa lugar na yun. Yun po, pumutok na naman dun. Bali, yan po yung kanyang kasama. Maghahanap lang ako ng idudugtong ko diyan. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon eh nagsisiputok yung hinihinang. May mga pagkakataon talaga na siguro talagang mahuna yung evaporator section niya kaya pumuputok. Kasi marami na akong hininang eh, yung iba naman okay, pero yung iba naman nagsisiputok din. Eh ngayon palibasa nga ito eh sa gustuhan kong magawa ko talaga. So hinabol ko ng hinabol eh, kaya nga nung palibasa nga eh, marami na siyang naging putok. Hindi ko na siya hinabol, napagpasyahan ko na baka mag-iba lang tayo ng diskarte para hindi ganito yung mangyari dun sa mga ginagawa natin. Mas maganda kasi kung gagawa tayo, yung one time lang natin titirahan yung ating ginagawa at hindi na natin ulitin. Bali, parang tinatamad na nga rin akong maghinang ng aluminum kung ganito kasi sa halip na makabuo tayo, hindi tayo makakabuo. So, kasi ako siguro na baka hindi na lang ako maghinang. So update nyo lang po kayo kung ano yung latest na gagamitin ko uli. Maghahanap po tayo ng ibang panghinang na maganda dito sa refrigerator na hindi tayo masisira yung ating mga ginagawa. Nakakapanghinayang din naman kapag yung ating ginagawa ay nasisira. So hanggang dito lang muna po ang ating video at marami po salamat sa inyong pag-update. Abangan nyo rin po yung susunod na part 2 nitong freezer na to kasi bubuuin ko pa rin naman po ito eh. So marami po salamat at naway patuloy tayong patnubayan at ingatan ng ating Panginoon at nawa po lahat tayo ay patuloy na pagpalain. Ingat po tayo at marami po salamat at isang mapagpalang araw po sa atin. Nawa po ang pag-iingat at pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Salamat po.